Nasa mga kamay ni Alvaro ang isang piraso ng papel, isang drawing paper na galing sa kwarto ng kanyang anak na si Ara. Hindi ito isang ordinaryong guhit. Sa gitna ng papel, may isang malaking tao na nakabuka ang bibig, tila sumisigaw. Sa ilalim nito, isang napakaliit na tao, halos isang tuldok na lamang, na nakayuko. At sa itaas nilang dalawa, isang makapal at itim na kalangitan na puno ng galit na mga guhit. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa batok ni Alvaro. Ilang minuto lang ang nakalipas, nasa hapagkainan sila. Ang marahang tunog ng mga kubyerto sa pinggan, ang mahinang ilaw mula sa chandelier, ang halimuyak ng mamahaling pabango ng kanyang asawang si Isabela. Lahat ay perpekto. Tinitigan niya ang kanyang mag-inang abala sa pagkain. Si Isabela, ang kanyang napakagandang asawa, ay eleganteng humihigop ng sabaw. Si Ara naman, ang kanyang munting prinsesa, ay tahimik na nakaupo, pinaglalaruan ng pagkain sa kanyang plato. Ito ang pamilya ko. Naisip ni Alvaro na may pagmamalaki. Isang perpektong pamilya, isang perpektong buhay na pinaghirapan niya. Pagkatapos ng hapunan, siya na ang nag-akyat kay Ara sa kwarto nito. "Good night, princess," bulong niya habang inaayos ang kumot ng anak. Hinalikan niya ito sa noo. Malamig ang balat nito. Nang papaalis na siya, may napansin siyang nakausling papel sa ilalim ng unan ni Ara. Kinuha niya ito dahil sa kuryosidad. At iyon na nga ang nakita niya. Ang guhit na puno ng kadiliman. Imahinasyon lang ng isang bata. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Siguro may napanood lang siyang hindi maganda. "Alvaro, mahal?" Isang malambing na tinig ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok si Isabela sa kwarto, nakangiti. Ang nangiting iyon ang laging nagpapagaan ng kanyang araw. "Okay ka lang? Kanina ka patahimik dyan," sabi nito habang lumalapit sa kanya. Itinago ni Alvaro ang papel sa kanyang likuran. Hindi sigurado kung bakit, pero nakita na ito ni Isabela. "Ano yan?" tanong nito. At bago pa man siya makasagot, ay marahan na nitong kinuha ang papel mula sa kanyang kamay. Nakita ni Alvaro ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Nawala ang ngiti nito, napalitan ng bahagyang pag-aalala. Pero saglit lang iyon. Agad itong ngumiti ulit. Isang ngangiting pilit. "Nako, itong si Ara talaga," sabi ni Isabela sa mahinahong boses. Nakapanood na naman siguro ng kung anong cartoon sa tablet niya. "Alam mo na, yung mga labanan ng mga monster, sinabihan ko na siya na wag manood noon." Tumingin si Isabela kay Alvaro. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. "Hayaan mo, mahal. Kakausapin ko siya bukas. Kailangan lang natin siyang gabayan sa kanyang pinapanood." Ang paliwanag ni Isabela ay simple, lohikal, katanggap-tanggap. Iyon ang gusto niyang marinig. Iyon ang kailangan niyang marinig. Tumingin si Alvaro sa guhit, sa sumisigaw na tao at sa maliit na batang halos di na makita. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang magandang asawa, ang larawan ng isang perpektong ina at kabiyak. Pinili niyang maniwala. "Tama ka," sabi ni Alvaro, at pilit siyang ngumiti. Imahinasyon lang ng bata. Kinuyom niya ang papel sa kanyang palad. Nilikot ito hanggang sa maging isang maliit na bola. Paglabas nila ng kwarto, dire-diretso siyang naglakad papunta sa basurahan, sa gilid ng pasilyo, at inihulog ito. Tapos na. Wala na. Isang walang kwentang bagay na hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. Ngunit kahit nasa loob na ng basurahan ang papel, ang imahe nito ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan. Ang sigaw na hindi niya marinig. At ang mga matang blangko ng maliit na bata sa guhit na tila nakatitig ng diretso sa kanya. Sa lahat ng estudyante ni Lena Reyes, si Ara De Marco ang pinakatahimik. Hindi lang siya tahimik, siya ay tila isang anino sa loob ng silid-aralan na puno ng ingay at kulay.
Palaging bahagyang nakayuko. Ang mga mata ay madalas na nakatutok sa sahig, na para bang takot na mag-okupa ng masyadong malaking espasyo sa mundo. Kaninang umaga, habang nag-iikot si Lena para tingnan ang gawa ng mga bata, marahan niyang hinawakan ang balikat ni Ara. Ang ganda naman ng gawa mo, ah. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang napapitlag si Ara, isang marahas na pagyanig ng buong katawan na tila ba napaso. Nanlaki ang mga mata nito, puno ng takot, bago ito mabilis na yumuko ulit. Napawi ang nangiti sa mga labi ni Lena. Sorry, nagulat ba kita? Marahan niyang tanong. Isang mabilis na tango lang ang isinagot ng bata. Hindi pa rin tumitingin. Hindi ito ang unang beses na may napansin siyang kakaiba. May mga araw na may maliliit na pasa si Ara sa braso o binti. Kapag tinatanong niya, ang laging sagot ay, "Nadapa po ako, ma'am." Isang sagot na laging handa, na halos kabisado na, at ang mga guhit nito. Sa art class, habang ang ibang mga bata ay gumuguhit ng mga bahay na may nakangiting araw at mga bulaklak, ang papel ni Ara ay laging napupuno ng madidilim na kulay, mga figurang walang muka, mga bahay na walang bintana. Noong tanghalian, nangyari na naman. Natabig ni Ara ang kanyang baso ng juice, isang maliit na aksidente na nangyayari sa lahat. Pero ang reaksyon ni Ara ay hindi pangkaraniwan. Namutla ang bata, nanigas. Ang mga mata niya ay napuno ng sindak habang pinapanood ang kulay kahel na likido na gumagapang sa mesa. Hala, bulong ng katabi nitong kaklase. Pero hindi yun ang narinig ni Lena. Ang narinig niya ay ang halos pabulong na salita mula sa nanginginig na mga labi ni Ara. Magagalit si Mami. Magagalit po si Mami. Doon na napuno ng pag-aalala ang puso ni Lena. Kinahapunan, sa oras ng uwian, sinadya niyang abangan ng ina ni Ara. Si Ginang Isabela de Marco, isang babaeng tila inukit mula sa perlas. Laging perpekto ang ayos, mula sa buhok hanggang sa sapatos. Ang ngiti nito ay kasing ganda ng mga artista sa magasin. Good afternoon, Ma'am Isabela, bati ni Lena, pinilit ng ngumiti. Miss Reyes, kumusta naman si Ara ngayon? Tanong ni Isabela. Ang boses ay kasing kinis ng seda. Sinubukan ni Lena na ipaliwanag ang kanyang mga napapansin, ang pagiging tahimik, ang pagiging magugulatin, ang mga guhit. Sa bawat salita ni Lena, nanatiling kalmado ang mukha ni Isabela. Isang perpektong maskara ng isang nag-aalalang ina. Thank you for your concern, Mrs. Reyes. Sabi ni Isabela sa huli, may halong tamis at awtoridad sa kanyang boses. Ara is a sensitive child at medyo mahigpit po talaga ako sa disiplina. I believe it's for her own good. Tungkol sa mga guhit niya, I'll make sure to guide her creativity towards more positive things. Parang isang pader ang mga salita ni Isabela. Magalang, pero hindi matitinag. Walang puwang para sa anumang diskusyon. Habang paalis na ang mag-ina, may isang huling bagay na nakita si Lena. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Ara para akayin ito. Ngunit sa pag-angat ng manggas ng uniforme ng bata, isang sariwang pasa ang sumilip sa kanyang pulsuhan, isang pasa na hugis ng mga daliri. Nanigas si Lena sa kanyang kinatatayuan. Hindi ito aksidente. Hindi ito pagkadapa. Hindi na niya ito maaaring palampasin. Ang takot sa mga mata ni Ara, ang bulong nitong magagalit si Mami, at ang sariwang pasa. Lahat ay nag-uugnay. Pumasok siya pabalik sa faculty room. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Kinuha niya ang student directory. Hinanap ang pangalan ni Ara de Marco. Nandoon ang impormasyon ng mga magulang. Isabela de Marco, Alvaro de Marco, CEO, de Marco Holdings. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan ang numero ng opisina ng ama ng bata. Isang makapangyarihang tao. Sino ba naman siya para kausapin ito? Isang simpleng guro lamang. Baka mapahamak lang siya. Ngunit pagkatapos
ay naalala niya ang mga mata ni Ara, mga matang humihingi ng tulong ng walang salita. Humugot siya ng malalim na hininga. Kinuha ang telepono. Hindi na niya kayang manahimik. Kailangan niyang subukan para kay Ara. At dinial niya ang numero ng opisina ni G. Alvaro de Marco. Sir, may tawag po kayo sa line 2. Mula raw po sa eskwelahan ni Ma'am Ara. Isang Miss Lena Reyes. Bahagyang kumunot ang noo ni Alvaro. Itinabi niya ang mga papeles na pinipirmahan. Ipatch mo. Maikli niyang utos sa sekretarya. Isang nanginginig na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang guro. Mayroon daw itong importanteng gustong sabihin tungkol kay Ara. Isang bagay na hindi raw maaaring pag-usapan sa telepono. Sa kabila ng abalang schedule, may kung anong nag-udyok kay Alvaro na pumayag. Nagkita sila sa isang coffee shop malapit sa kanyang opisina. Si Miss Reyes ay isang bata pa. Marahil ay nasa early 20s. Halata ang kaba sa kanyang mga mata, pero may determinasyon sa kanyang pananalita. Inilahad nito ang lahat, ang pagiging matatakutin ni Ara, ang mga pasa, ang mga madidilim na guhit, ang pabulong na sinabi nito noong natapon ng juice. Habang nagsasalita ang guro, nakaramdam si Alvaro ng paunang pag-aalala. Ngunit habang tumatagal, ang pag-aalala ay napalitan ng inis. Sino ang babaeng ito para questionin ang pag-aalaga ng asawa niya? Sino siya para magpahiwatig ng isang bagay na napakapangit tungkol sa kanilang pamilya? Thank you for your concern, Mrs. Reyes, sabi ni Alvaro sa wakas. Ang boses niya ay formal at malamig. I will look into it. Tumayo siya. Hindi na hinintay pa ang sagot ng guro. Pakiramdam niya ay nasayang ang kanyang oras. Pero habang pabalik sa opisina, ang mga salita ni Lena Reyes ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May mga pasa po, sir. Takot na takot po siya. Umuwi siya ng maaga ng hapong yon, dala ang isang bigat sa kanyang dibdib. Naabutan niya si Isabela sa sala, masayang nag-aayos ng mga puting rosas sa isang florera. Ang perpektong larawan ng isang may bahay. Mahal, ang aga mo yata. Nakangiting bati nito. Hindi siya ngumiti pabalik. Isabela, maupo ka. Kailangan nating mag-usap. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Isabela. Sumunod ito sa kanya sa sofa. Ang muka ay nagpapakita ng pagtataka. Nakausap ko ang guro ni Ara kanina. Panimula ni Alvaro. Ang boses niya ay seryoso. Si Miss Reyes. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng asawa. Isang mabilis na kislap ng gulat na agad napalitan ng kalungkutan. May mga sinabi siya sa akin, Isabela, tungkol sa mga pasa, sa pagiging matatakutin ni Ara. At sa harap mismo ng kanyang mga mata, nakita ni Alvaro kung paano nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ng kanyang asawa. Alvaro, nagsimulang manginig ang boses nito. Inaamin ko, mahigpit ako kay Ara. Pero ginagawa ko lang yon dahil mahal ko siya. Gusto kong lumaki siyang disiplinado, magalang, perpekto. Hinawakan ni Isabela ang kamay niya. Malamig ito. Alam kong mahirap para sa'yo na maniwala. Pero, siguro ganito talaga kapag hindi ka ang tunay na ina. Lahat ng gawin mo, huhusgahan ka. Ang pagdidisiplina ay tatawagin nilang pagmamalupit. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito. Nasaktan si Alvaro para sa kanya. At yung gurong yon, dagdag pa ni Isabela, halos pabulong na. Noong family day sa school, hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin niya sa'yo, Alvaro. Medyo, masyado siyang palakaibigan. Baka gusto lang niyang gumawa ng gulo para mapalapit sa'yo, para mapansin mo. Iyon na yon. Ang huling piraso ng palaisipan na bumuo sa larawan. Isang guro na may personal na motibo. Isang asawang stepmother na ginagawa lang ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang anak-anakan. Ang pagkalito ni Alvaro ay biglang napalitan ng galit. Ngunit ang galit na yon ay hindi para kay Isabela. Para iyon kay Lena Reyes. Ang walang hiya siya.
Mariin niyang sabi. Tumayo siya at kinuha ang kanyang cellphone. Anong gagawin mo? Tanong ni Isabela. Ang mga mata ay puno pa rin ng luha. Ang nararapat, sagot ni Alvaro. Dinial niya ang numero ng prinsipal ng eskwelahan. Hindi na niya pinakinggan ang mga protesta ni Isabela. Hello? This is Alvaro de Marco. Sabi niya sa telepono. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. I am calling to file a formal complaint against one of your teachers for unprofessional behavior. Makalipas ang ilang araw, habang nag-aalmusal sila, masayang ibinalita ni Isabela. Mahal, may good news ako. Sabi nito habang nagsasali ng kape sa kanyang tasa. Hindi na pala nagtuturo sa school ni Ara yung guro na nanggugulo. Nag-resign daw. Nakaramdam si Alvaro ng ginhawa. Isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang lalamunan. Tapos na ang problema. Mabuti naman, sabi niya, at humigop ng kape. Ngunit habang nilalasap niya ang init ng kape, isang malamig na tanong ang gumapang sa isang sulok ng kanyang isipan. Isang tanong na pilit niyang isinasantabi, ngunit patuloy na bumabalik. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Wala na si Miss Lena. At sa pagkawala niya, tila lumiit at dumilim ang mundo ni Ara. Ang bahay na dati malaki lang, ngayon ay parang isang higanteng hawla na puno ng mga anino. At ang pinakamadilim na anino ay may anyo ng kanyang mami Isabela. Ang tunog ng mga takong ni Isabela sa sahig na gawa sa kahoy ay sapat na para pabilisin ang tibok ng puso ni Ara. Ang bawat pagbukas ng pinto ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Naging mas mahigpit si Mami Isabela. Mas madali itong magalit. Noong isang araw, habang nag-aaral si Ara ng piano, namali siya ng isang nota. Isang maliit na pagkakamali lang. Hindi siya sinigawan ni Isabela. Mas malala pa roon. Tahimik lang itong lumapit sa kanyang likuran. Walang salita. Kumuha ito ng isang mahabang ruler mula sa ibabaw ng piano. At sa bawat maling nota na natitipa ni Ara, isang mabilis at matalas na hapdi ang lumalatay sa kanyang mga daliri. Hindi umiyak si Ara. Natutunan na niyang kimkimi ng kanyang mga luha. Ang perpeksyon, bulong ni Isabela sa kanyang tainga. Ang boses nito ay malamig, ay nangangailangan ng disiplina. Kahit sa oras ng pagkain, may takot. Ayaw ni Ara sa lasa ng gulay, pero kailangan niyang ubusin ang lahat. Kapag hindi, may parusa. Minsan, hindi na niya talaga kaya. Kaya lihim niyang binalot ang isang piraso ng tinapay sa tissue at itinago sa kanyang bulsa para lang isipin ni Isabela na naubos niya ang kanyang pagkain. Ang tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo ay kapag tumatawag ang kanyang daddy. Hello, princess! Masayang bati ni Alvaro mula sa maliwanag na screen ng cellphone. Okay lang po ako, daddy. Laging sagot ni Ara. Pinipilit ng ngumiti, habang nararamdaman niya ang mga matang nakabantay ni Isabela mula sa kanyang likuran. Good girl. Behave ka lang dyan para kay mami mo, okay? Opo, daddy. At pagkatapos ng tawag, ang anino ay babalik. Nang gabing iyon, bago matulog, may ginawa si Ara sa kanyang lihim na kwaderno. Ang kwaderno kung saan niya itinatago ang mga guhit na hindi nakikita ni Isabela. Gumuhit siya ng isang magandang diwata na may pakpak. Kamukha ito ni Miss Lena. Ang diwata ay lumilipad palayo, pataas sa kalangitan. Sa ibaba, sa isang madilim na kastilyo, may isang maliit na prinsesa na naiwang mag-isa. At sa tabi ng prinsesa, nakatayo ang isang reyna na may mahabang damit at koronang matutulis. Ang reyna ay walang mukha, isang blangkong bilog lang. Pero alam ni Ara kung sino iyon. Narinig niya ang ugong ng sasakyan ng kanyang daddy sa labas. Dumating na siya. Isang biglaang takot ang naramdaman ni Ara. Nagmamadali niyang isinara ang kwaderno at itinago sa ilalim ng kanyang kama.
sa pinakasulok kung saan hindi ito madaling makita. Humiga siya sa kama at nagtalukbong ng kumot, nagkukunwaring tulog na. Pero may kakaiba siyang nararamdaman. Kanina pa siyang nilalamig. Ngayon naman, unti-unti niyang nararamdaman ang pag-init ng kanyang buong katawan. Isang init na hindi komportable. Isang init na nagpapabigat sa kanyang mga mata at sa kanyang paghinga. Nagsisimula na siyang lagnatin. Pagod si Alvaro pag-uwi mula sa isang mahabang araw ng sunod-sunod na meeting. Ang gusto lang niya ay ang katahimikan ng kanyang tahanan at ang yakap ng kanyang pamilya. Nasa kwarto na si Ara, mahal, medyo nilalagnat. Salubong sa kanya ni Isabela ang boses ay kalmado. Pinainom ko na ng gamot, trangkaso lang siguro. Tumango si Alvaro. May tiwala siya sa kanyang asawa. Alam ni Isabela ang ginagawa nito. Umakyat siya para silipin ang anak. Nakita niya si Ara na natutulog pero hindi mapakali. Mahigpit ang pagkakayakap nito sa kumot at pawis na pawis ang noo. Hinipo niya ito. Nag-alab sa lagnat. Bumaba siya ulit. Ang taas ng lagnat niya, Isabela. Ganoon talaga sa umpisa, mahal. Bababa rin yan mamaya. Sagot ni Isabela, hindi inaalis ang tingin sa magazine na binabasa. Nagtiwala ulit si Alvaro, pero makalipas ang isang oras, narinig niya ang isang mahinang kalabog mula sa itaas. Sinundan nito ang isang nakakabinging katahimikan. Parang may kung anong malamig na kamay ang humaplos sa puso ni Alvaro. Mabilis siyang tumakbo paakyat, dalawa-dalawang hakbang sa hagdanan. Ang nakita niya sa kwarto ni Ara ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakahandusay si Ara sa sahig, sa tabi ng kanyang kama. Walang malay. Ara! Isang sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Alvaro, puno ng purong takot. Binuhat niya ang kanyang anak. Ang katawan nito ay malambot at walang kabuhay-buhay sa kanyang mga braso. Isabela! Tumawag ka ng ambulansya! Sigaw niya habang pababa ng hagdan, pero hindi na niya hinintay ang sagot nito. Diretso siya sa pinto. Teka, Alvaro, saan mo siya dadalhin? Narinig niyang tanong ni Isabela na tila nagulat sa kanyang pagkataranta. Humarap si Alvaro. Ang mga mata niya'y nag-aapoy sa galit at takot. Ano sa tingin mo? Sa ospital. Huwag ka ng maraming tanong at sumunod ka na lang. Iyon ang unang beses na napasigawan niya ang kanyang asawa. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong pagkataranta. Si Ara ay nakahiga sa backseat, habang si Alvaro ay nagmamaneho na tila hinahabol ng demonyo. Si Isabela ay tahimik sa tabi niya. Sa emergency room, ang bawat segundo ay parang isang oras. Si Alvaro ay palakad-lakad, hindi mapakali. Si Isabela ay nakaupo ng tuwid. Sinusubukang panatilihin ang kanyang perpektong postura, pero nakita ni Alvaro ang panginginig ng mga kamay nito. Sa unang pagkakataon, ang kalmadong imahe ni Isabela ay hindi nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Bagkus, nagdulot ito ng inis. Bakit parang mas nag-aalala pa ito sa kanyang itsura kaysa sa kalagayan ng bata? Lumabas ang isang doktor mula sa silid kung nasaan si Ara. Mr. DeMarco? Ako po, Doc. Kumusta ang anak ko? Halos magkandautal na tanong ni Alvaro. Tiningnan ng doktor si Alvaro. Pagkatapos ay si Isabela. May kung anong hindi mabasa sa kanyang mga mata. Stable na po ang bata, pero kailangan siyang i-admit. Bakit po? Ano po bang sakit niya? Malala po ba ang trangkaso? Sunod-sunod na tanong ni Alvaro. Huminga ng malalim ang doktor. Mr. DeMarco, ang anak niyo po ay dumaranas ng matinding physical at emotional exhaustion. Malnourished din po siya. At bukod sa lagnat, nakita namin ang maraming pasa sa kanyang katawan. May mga luma at may mga bago. Tila nabingi si Alvaro. Ang mga salita ng doktor ay parang mga dagundong na sumisira sa mundong kanyang binuo. Exhaustion, malnourished, maraming pasa.
Sumilip siya sa loob ng kwarto. Nakita niya si Ara, natutulog sa puting kama, may nakakabit na dextrose sa maliit nitong kamay. Napakaliit, napakarupok. At sa kanyang isipan, bumalik ang mga salita ng gurong si Lena Reyes. May mga pasa po, sir. Takot na takot po siya. Nagpaalam na ang doktor, pero bago ito tuluyang umalis, may sinabi pa itong isang huling pangungusap kay Alvaro. Isang pangungusap na tila isang sentensya. Sir, hindi po ito simpleng pagod lang. Mayroong pong nangyayari sa bahay ninyo. Mayroong pong nangyayari sa bahay ninyo. Ang mga salita ng doktor ay parang isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Alvaro. Kahit sa ospital, habang binabantayan niya ang natutulog na si Ara, ang mga salitang iyon ay bumubulong sa kanyang tainga. Kinaumagahan, sinabi niyang kailangan niyang pumasok sa opisina. Ako na ang bahala dito. Mahal, sabi ni Isabela. Inaayos ang mga bulaklak na dinala nito sa bedside table. Magtrabaho ka lang. Don't worry about us. Tatawag ako mamaya, sabi ni Alvaro. Ang boses niya ay walang emosyon. Hinalikan niya sa noo si Ara bago umalis. Ngunit hindi siya sa opisina pumunta. Nagmaneho siya pauwi. Ang mansyon na dati niyang ipinagmamalaki ay tila isa na ngayong crime scene sa kanyang mga mata. Bawat sulok ay tila may itinatagong madilim na sikreto. Dumiretso siya sa kwarto ni Ara. Nagsimula siyang maghanap. Sa simula, dahan-dahan lang. Tiningnan niya ang mga drawer, ang aparador. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Nilalapastangan ang privacy ng sarili niyang anak. Isang mabigat na bigat ng pagkakasala ang dumagan sa kanyang dibdib. Bakit ngayon lang? Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Wala siyang makita. Puro mga damit, laruan, at mga libro. Nang malapit na siyang sumuko, napatingin siya sa ilalim ng kama. Sa pinakasulok, may isang lumang kahon ng sapatos. Kinabahan siya habang inaabot iyon. Nang buksan niya ang kahon, bumungad sa kanya ang mga piraso ng katotohanan. Hindi lang isa o dalawang guhit, kundi isang buong koleksyon. Ang mga naunang guhit ay katulad ng una niyang nakita, isang malaking tao at isang maliit na tao. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga nasa ilalim, ang mga imahe ay nagiging mas malinaw, mas nakakakilabot. Isang guhit ng isang maliit na bata na nakakulong sa isang madilim na kwarto, kumakatok sa pinto. Isa pang guhit ng isang malaking kamay na naghahagis ng mga laruan sa isang nakayukong bata. At ang pinakumasakit sa kanyang puso, isang guhit kung saan ang maliit na bata ay umiiyak. Ngunit may isang malaking kamay na nakatakip sa bibig nito. Nasikmura si Alvaro. Halos mabitawan niya ang mga papel. Ito ang mundo ng kanyang anak. Isang mundo ng takot, pananakit at katahimikan. At siya, ang ama nito, ay bulag. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang home office. Hinalungkat niya ang kanyang mga lumang organizer. Nagbabaka sakaling na itago niya ang calling card ng eskwelahan. Doon niya nakita ang numero. Ang numero ni Lena Reyes. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadial niya ang numero sa kanyang cellphone. Ilang beses itong nagring bago may sumagot. Hello? Isang pamilyar na boses ng babae. Miss Reyes? Halos pabulong na sabi ni Alvaro. Si Alvaro de Marco to. Narinig niya ang biglaang pagtigil sa paghinga sa kabilang linya. Sorry. Hirap na sabi ni Alvaro. Ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Patawarin mo ako. Katahimikan. Pakiusap. Pagpapatuloy niya, ang boses ay basag na. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nakita mo. Habang hawak niya ang cellphone sa kanyang tainga, at ang mga nakakakilabot na guhit ay nakakalat sa kanyang mesa, narinig niya ang isang tunog. Isang tunog
na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang marahang pag-click ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Dumating si Isabela. Umuwi ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Isang click, isang simpleng tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Pero para itong putok ng baril sa tainga ni Alvaro. Miss Reyes, ibababa ko na. Tatawag ako ulit. Mabilis niyang sabi at pinatay ang tawag bago pa man makasagot ang guro. Mabilis niyang ibinulsa ang cellphone. Huli na para itago ang mga guhit. Nakakalat ang mga ito sa ibabaw ng kanyang mesa. Mga tahimik na testigo sa isang krimen na hindi niya nakita. Narinig niya ang mga yabag ni Isabela paakyat sa hagdan. Huminga siya ng malalim at hinintay ito. Pumasok si Isabela sa kwarto. May dalang isang paper bag mula sa isang mamahaling tindahan. Ang ngiti nito ay biglang napawi nang makita siyang nakatayo doon. Mahal? Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa opisina ka? Tanong nito. Ang boses ay naglalaman ng bahagyang gulat. Pagkatapos, ang mga mata nito ay napunta sa lamesa. Sa mga papel na nakakalat, nakita ni Alvaro ang isang mabilis na pagbabago sa mukha nito. Isang kislap ng takot na kasing bilis ding nawala. At ano ang mga yan? Hindi sumagot si Alvaro. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang guhit. Ang guhit ng isang batang nakakulong sa madilim na kwarto. Inilapag niya ito sa harapan ni Isabela. Ano to, Isabela? Ang boses niya ay hindi pa sigaw, ngunit puno ng bigat at galit na pinipigilan. Kumuha pa siya ng isa. Ang guhit ng kamay na nakatakip sa isang umiiyak na bibig. Ibinagsak niya ito sa ibabaw ng nauna. At ito, ipaliwanag mo sa akin to. Tumingin si Isabela sa mga guhit. Hindi siya nagsalita. Ngunit nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Nakita mo na pala. Halos pabulong niyang sabi. Ang alin, Isabela, na sinasaktan mo ang anak ko? Umiling-iling si Isabela at ang mga luha ay sunod-sunod ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Hindi mo maiintindihan, Alvaro. Subukan mo akong ipaintindi. Lumaki ako sa isang bahay kung saan ang bawat pagkakamali ay may katapat na parusa. Humihikbing sabi ni Isabela. Isang maling sagot sa homework, isang mantsa sa damit, isang basag na plato. Lahat yon ay kasalanan. Ang sabi ng mami ko, para daw akong maging perpekto, para maging matatag. Tumingin ito kay Alvaro. Ang mga mata ay puno ng sakit. Ayokong lumaki si Ara na mahina. Nakatulad ko noon. Ayokong maranasan niya ang hirap na dinanas ko sa mundo dahil hindi ako handa. Oo, naging mahigpit ako. Sobrang higpit. Pero yun lang ang alam kong paraan para protektahan siya. Ang kwento nito ay parang isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa puso ni Alvaro. Ang galit niya ay biglang nahaluan ng awa at pagkalito. Nakikita niya ang mga guhit ng pananakit, pero nakikita rin niya ngayon ang isang babaeng umiiyak, na biktima rin pala ng sarili nitong nakaraan. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang mga guhit o ang mga luha? Habang siya'y nalulunod sa pagkalito, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang assistant. Isang tawag na hindi niya dapat palampasin. Hello, Mark? Sir, emergency po. Sigaw ng boses sa kabilang linya. Inatake tayo ni Mr. Valdez. Naglabas siya ng mga confidential na dokumento tungkol sa DeMarco Holdings. Naramdaman ni Alvaro na nanlamig ang kanyang buong katawan. Si Valdez, ang kanyang dating kasosyo na matagal nang may galit sa kanya. Bumagsak po ang stocks natin, sir. Halos mabasag ang boses ng kanyang assistant. Malala po. We're bleeding money. Hindi na narinig ni Alvaro ang mga sumunod na sinabi nito. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Isabela na umiiyak pa rin. Pagkatapos ay sa mga guhit sa mesa,
At pagkatapos ay sa kawalan, gumuho ang lahat. Sa isang iglap, ang kanyang perpektong pamilya ay isa palang kasinungalingan. Ang kanyang pinaghirapang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Lahat ng pundasyong kanyang itinayo ay gumuho ng sabay-sabay. Wala siyang sinabi. Tinalikuran niya si Isabela at naglakad papunta sa kanyang opisina sa kabilang dulo ng pasilyo. Isinara niya ang pinto. Umupo siya sa dilim. Pakiramdam niya'y natalo siya. Wala na siyang lakas. Lahat ay nawala. Biglang tumunog ulit ang kanyang cellphone. Numero ng ospital. Sinagot niya ito. Ang boses niya ay pagod at walang buhay. Mr. DeMarco, gising na po si Ara. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Ngunit ang sumunod na sinabi ng nurse ang tuluyang pumatay sa kislap na yon. Pero po, kanina pumasok po si Ginga DeMarco sa kwarto para bisitahin siya. Hindi po nagsasalita si Ara, sir, pero nanginginig po siya sa takot habang nakatingin sa kanya. Ang sinabi ng nurse ang gumising sa kaluluwa ni Alvaro mula sa pagkakasadlak sa dilim. Nawala ang pagkalito. Nawala ang awa. Ang natira ay isang malamig at matigas na desisyon. Kinabukasan, inilabas niya si Ara sa ospital. Mahal, buti naman at uuwi na kayo. Masayang salubong ni Isabela sa kanila sa pinto. Handang yakapin si Ara. Ngunit humarang si Alvaro. Ang katawan niya ay parang isang pader. Huwag mo siyang hahawakan, sabi niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Nakita niya ang gulat at sakit sa mukha ni Isabela. Alvaro, anong problema? Sa guest room ka muna matutulog, Isabela, hanggang sa masabi ko. Iyon lang ang sinabi niya at dinala si Ara paakyat sa kwarto nito. Hindi niya naisip na ang kwarto ng kanyang anak ay magiging parang isang dayuhang lugar. Ang mga mamahaling laruan na nakadisplay, ang mga damit na perpektong nakatupi, ang mga muebles na puting-puti, lahat ay may tatak ni Isabela. Lahat ay parang malamig at walang buhay. Kailangan niyang baguhin ito. Kailangan niyang lumikha ng isang ligtas na lugar para kay Ara. Nang makatulog ang bata, dahil sa pagod, nagsimula siyang maglinis. Kinuha niya ang isang malaking itim na trash bag. Isa-isa niyang inilagay doon ang mga manikang hindi naman pinaglalaruan ni Ara. Ang mga damit na tila pang-adulto. Ang mga libro na masyadong seryoso para sa isang bata. Inilalabas niya ang lahat ng bakas ni Isabela. Habang inaalis niya ang laman ng isang lumang baul ng mga laruan, may nakapa siyang pamilyar na bagay sa ilalim. Isang luma at medyo gasgas ng teddy bear. Napatigil si Alvaro. Ito ang regalong ibinigay ng kanyang yumaong asawa, si Martha, kay Ara noong unang kaarawan nito. Mayroon itong maliit na recorder sa loob. Naaalala pa niya. Inirecord ni Martha ang kanyang boses doon, kumakanta ng isang oyayi. Dinala ng nostalgia, umupo si Alvaro sa sahig at pinindot ang maliit na play button na nakatago sa paa ng teddy bear. Narinig niya ang isang mahinang static. Pagkatapos, isang pamilyar na tunog. Isang hikbi. Ang hikbi ng kanyang anak. Sorry po, Mami. Narinig niyang sabi ni Ara sa recording. Ang boses ay nanginginig sa takot. At pagkatapos, isang boses na nagpapanindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang boses ni Isabela, ngunit hindi ito ang malambing at kontroladong boses na kilala niya. Ito ay matinis, malupit, at puno ng kamandag. Sorry? Palagi ka na lang sorry. Wala kang ginawang tama. Sumunod ang tunog ng isang bagay na bumagsak. Marahil ay isang laruan na ibinato. Bakit hindi ka na lang maging perpekto? Bakit hindi ka katulad ng inaasahan ko? Patuloy ng boses ni Isabela. Bawat salita ay tila isang matulis na yelo. Isa kang kahihiyan, katulad ng nanay mo. Isang patuloy na paalala kung gaano kahina ang iyong ama. Narinig ni Alvaro ang malakas na pag-iyak ni Ara. Isang iyak na pinipilit pigilan, puno ng takot.
Sana hindi ka nalang ipinanganak. Nagpatuloy ang recording, ang mga mura ni Isabela. Ang bawat salita ay tila suntok sa dibdib ni Alvaro. Ang mga tunog ng pagpapahirap, ang mga pagbabanta, at ang paulit-ulit na pag-iyak ni Ara na unti-unting humihina. Hinawakan ni Alvaro ang teddy bear ng mahigpit, nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Hindi ito imahinasyon, hindi ito kasinungalingan. Ito ang hubad na katotohanan, ang tunog ng pinakamadilim na bangungot ng kanyang anak na nangyayari mismo sa ilalim ng kanyang ilong. Ang recording ay tumigil. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Si Alvaro ay nanatiling nakaupo sa sahig, nakatulala. Ang mga kamao niya ay nakakuyom, ang mga buko ay namumuti. Ang lahat ng pagkalito, pagdududa, at pag-aalinlangan ay nawala. Napalitan ng isang matinding galit, isang galit na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Si Isabela, ang asawa niya, isang halimaw. Narinig niya ang mahihinang yabag sa labas ng kwarto. Palapit, palapit. Bumukas ang pinto. Nakita niya si Isabela na nakatayo doon. May dalang isang tray ng gatas at cookies. Nakangiti ito. Ang nangiting iyon na dati nagpapagaan ng kanyang loob. Ngunit ngayon ay tila isang maskara ng kasamaan. Alvaro, mahal, may gatas at cookies ako para sa'yo. Pagkatapos, I think we need to talk. Dahan-dahang tumayo si Alvaro. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ni Isabela. Ang titig na puno ng matinding galit, sakit at pagkabigla. Oo, sabi ni Alvaro. Ang boses ay mababa, halos hindi marinig. Kailangan nga nating mag-usap. Walang sigawan. Walang luha ng pagmamakaawa mula kay Alvaro. Ang galit niya ay kasing lamig ng bakal. Ano yan, mahal? Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Isabela. Ang ngiti nito ay nanatili pa rin sa kanyang mga labi. Lumapit ito na para bang walang alam. Humarap si Alvaro. Hawak pa rin niya ang teddy bear. Tiningnan niya ng diretso si Isabela. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. At sa gitna ng katahimikan ng kwarto, itinapat niya ang teddy bear sa mukha ni Isabela at pinindot ang play button. Nagsimulang tumugtog ang recording. Ang hikbi ni Ara, ang mga salita ni Isabela. Sorry? Palagi ka nalang sorry. Wala kang ginawang tama. Nakita ni Alvaro ang pagbabago sa mukha ni Isabela. Ang nangiti nito ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng gulat. Bakit hindi ka nalang maging perpekto? Bakit hindi ka katulad ng inaasahan ko? Ang mukha ni Isabela ay namutla. Ang mga kamay nito ay nanginginig. Sinubukan nitong abutin ang teddy bear na para bang gusto nitong patigilin ang tunog. Isa kang kahihiyan, katulad ng nanay mo. Isang patuloy na paalala kung gaano kahina ang iyong ama. At sa puntong yon, parang may kung anong sumabog sa loob ni Isabela. Ang maskara niya ay tuluyang nabasag. Ang mga mata nito ay nanlisik sa galit at pagkamuhi. Tama na! Sigaw nito at hinablot ang teddy bear. Ngunit bago pa man niya ito maihagis, inagaw ito ni Alvaro. Hindi pa tapos, Isabela. Sabi ni Alvaro, ang boses ay kalmado pero may banta. Walang pagpipigil, nagsimulang umalingaw-ngaw ang tunay na tinig ni Isabela sa buong kwarto. Ang kanyang mga mura, ang mga pananakot, ang matinding pagkamuhi na itinago niya sa likod ng kanyang perpektong nangiti. Nang matapos ang recording, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Si Isabela ay humihinga ng mabigat. Ang dibdib ay tumataas baba. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Wala na ang mga luha. Wala na ang pagmamakaawa. Kung iyan ang gusto mong pakinggan, Alvaro, sabi ni Isabela, ang kanyang tinig ay malamig at matalim. Oo,
Ginawa ko kasi nararapat lang sa kanya. Ang bata na yan ay isa lang mali sa buhay ko. Isang patuloy na paalala ng babaeng kinamumuhian ko. Tumingin ito kay Alvaro. Ang mga mata ay nanlilisik. Huwag mong sabihin na hindi mo rin napansin. Hindi ba't siya ang dahilan kung bakit ka halos malugi ngayon? Ang problema niya ang nagdulot ng gulo sa kumpanya mo. Napakaliit na bata. Napakaraming problema. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Alvaro. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Walang pagsisisi, walang pagbabago. Pure evil. Lumabas ka sa bahay ko, Isabela. Sabi ni Alvaro. Ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi pa niya naririnig sa kanyang sarili. Ano? Natawa si Isabela. Isang mapait at maingay na tawa. Hindi mo yan magagawa. May karapatan ako dito. Asawa mo ako. Wala kang karapatan sa kahit anong pag-aari ko, mariin na sabi ni Alvaro. At mula sa oras na ito, hindi ka na asawa ko. Tatawagin ko ang security para paalisin ka. At iyon nga ang ginawa niya. Isang maikling pagtatalo. Pagkatapos ay narinig niya ang mga yabag ng security guards. Nakita niya kung paano hinawakan ng mga ito si Isabela. Hindi mo ito magagawa sa akin, Alvaro. Sigaw ni Isabela habang kinakaladkad ito palabas ng kwarto. Pagsisisihan mo to! Magbabayad ka! Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kwarto, nanonood habang kinakaladkad si Isabela. Ang mga sigaw nito ay unti-unting nawawala habang pababa sa hagdan. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto sa labas. At sa wakas, katahimikan. Isang matinding kapayapaan ang bumalot sa kanya. Naglakad si Alvaro papunta sa kwarto ni Ara. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa kama, gising. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, puno pa rin ng takot. Dahan-dahan, lumuhod si Alvaro sa harapan ng kanyang anak. Daddy! Halos pabulong na sabi ni Ara. Hindi niya na napigilan ang mga luha. Bumagsak ang mga ito sa kanyang mga pisngi. Ang mga luha ng pagsisisi, ng kalungkutan, at ng pag-asa. Daddy, sorry, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Daddy, sorry. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas. Sa mga buwang iyon, maraming nagbago. Pinilit ni Alvaro na ayusin ang kumpanya, ngunit ang pinsala ay masyadong malaki. Sa huli, ginawa niya ang tanging tama. Ibinenta niya ang DeMarco Holdings sa isang mas mababang presyo. Tinanggap niya ang malaking pagkalugi, ang pagbagsak ng kanyang pangalan sa mundo ng negosyo. Ngunit hindi na mahalaga iyon. Ang perang nakuha niya ay sapat para makapagsimula ulit sila. Kasama ni Ara. Ngayon, nakatira sila sa isang mas maliit na bahay sa labas ng syudad. Isang simpleng bahay na may hardin. Hindi ito marangya, ngunit puno ito ng liwanag. At pinakamahalaga, puno ito ng kapayapaan. Nasa kusina si Alvaro, pilit na gumagawa ng pancake. Hindi siya kasing husay ni Isabela sa pagluluto o kasing elegante sa lahat ng ginagawa nito. Ang una niyang pancake ay nasunog. Pero ngumiti si Ara, isang tunay na ngiti. Okay lang po yan, Daddy. Gusto ko pa rin po. Para kay Alvaro, ang nangiting iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang Michelin star. Araw-araw, dinadala niya si Ara sa isang therapist. Isang mabait na babae na nagtuturo kay Ara kung paano magsalita, kung paano magpinta, kung paano magtiwala. Sa simula, tahimik lang si Ara. Ngunit dahan-dahan, unti-unti, nakita ni Alvaro ang pagbabago. Isang hapon, habang naghihintay siya sa labas ng therapy room, narinig niya ang isang mahinang halakhak, ang halakhak ng kanyang anak. Isang tunog na hindi niya akalain na maririnig pa niya ulit. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, may inabot si Ara kay Alvaro. Isang bagong guhit. Ngayon, ang papel ay hindi na puno ng madilim na kulay.
Hindi na ito puno ng mga anino. Ang guhit ay nagpapakita ng dalawang tao. Isang malaking figura at isang maliit na figura, magkahawak kamay. Nakatayo sila sa ilalim ng isang malaking nakangiting araw. Sa paligid nila, may mga bulaklak at mga ulap na kasing puti ng cotton. Walang sigawan, walang luha, walang takot. Tiningnan ni Alvaro ang guhit. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-asa. Ang ganda, princess, bulong ni Alvaro, halos pabulong. Ang lalamunan niya ay tila may bumara. Tayo po yan, Daddy, masayang sabi ni Ara. Tayo po at ang araw. Niyakap ni Alvaro si Ara ng mahigpit. Napakapit ng husto ang maliit na kamay ni Ara sa kanyang leeg. Isang mahaba, mahigpit na yakap. Isang yakap na puno ng paghilom, ng pag-asa, at ng walang hanggang pagmamahal. Alam niya na mahaba pa ang lalakbayin nila. Ang mga sugat ni Ara ay hindi agad maghihilom. Ang mga alaala ay hindi agad mabubura. Ngunit ngayon, alam niya na hindi na siya mag-iisa. Hindi na rin mag-iisa si Ara. Ito ang simula. Binitawan niya ang yakap, ngunit nanatiling hawak ang kamay ng kanyang anak. Tiningnan niya ang guhit. Pagkatapos ay tumingin sa labas ng bintana, sa maliwanag na sikat ng araw. Magiging maayos tayo, anak, bulong ni Alvaro. Ang boses ay puno ng determinasyon. Magiging maayos tayo.